Alam mo ba na halos 10 milyon ang mga anino sa Shadow Army ni Jinwoo? Bawat anino ay may iba't ibang antas ng lakas at narito ang mga kategorya. 1. Basic grade, ito ang pinakamahihinang anino sa hukbo. Ang kanilang lakas ay katumbas ng EOD rank ng mga hunter. 2. Normal grade, ang mga aninong ito ay nagsisilbing karaniwang sundalo ng hukbo. Ang kanilang lakas ay katumbas ng C rank ng mga hunter. 3. Elite grade, ito ang pinakakaraniwang uri ng anino sa hukbo. Ang kanilang lakas ay halos katumbas ng B rank ng mga hunter. 4. Night grade, ang mga aninong ito ay mas mataas ang antas na may lakas na maihahambing sa A rank ng mga hunter tulad ni Kim Chul. 5. Elite night grade, ang lakas ng mga aninong ito ay katumbas ng normal na S rank ng mga hunter tulad ni Baek Hyun-ho. 6. General grade, ang mga aninong ito ay napakalakas at kayang talunin ng S rank ng mga hunter tulad ni Goto Ryuji. 7. Commander grade, ito ang pinakamataas na ranggo na maaaring makamit ng isang anino. Ang mga aninong tulad ni Bero at Igres ay kabilang sa antas na ito. 8. Grand Marshal grade, isang natatanging ranggo na inilaan para sa pinakamalakas na anino sa buong Shadow Army. Ang pinakamakapangyarihang anino ay si Bell Leon. Bakit pinayagan ng sistema si Jinwoo na lumampas sa kontrol nito? Naging player si Jinwoo dahil sa pakikialam ng arkitekto na lumikha ng sistema upang bigyang lakas ang isang tagapagmana ng kapangyarihan ng Shadow Monarch. Hindi tulad ng ibang hunter sa mundo, nagkaroon si Jinwoo ng access sa game-like mechanics ng sistema na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-level up ng walang limitasyon. Dahil sa natatanging kakayahang ito, naging pambihira si Jinwoo kumpara sa ibang mga hunter. Habang patuloy siyang lumalakas, unti-unti niyang nalampasan ang mga limitasyon ng sistema. Bagamat nilikha ng arkitekto ang sistema upang hubugin ang isang malakas na sisidlan, lumagpas si Jinwoo sa lahat ng inaasahan. Sinimulan niyang manipulahin at unawain ang sistema sa paraang hindi inaasahan ng arkitekto hanggang sa tuluyan niyang nalampasan ang kontrol nito. Nagising ang tunay na kapangyarihan ni Jinwoo bilang Shadow Monarch nang lubos niyang masipsip ang buong kakanyahan ng dating Shadow Monarch. Sa puntong ito, hindi na niya kailangan ng sistema upang mapanatili ang kanyang lakas o gabayan siya. Naging ganap siyang malaya at makapangyarihang nilalang, hindi na umaasa sa nilikha ng arkitekto. Kahanga-hanga kahit naging monarch si Jinwoo, nanatili siyang isang tao. Dahil dito, naingatan niya ang kanyang pagiging makatao habang hawak ang napakalaking kapangyarihan. Alam mo ba na ang ama ni Jinwoo ang kauna-unahang S-rank hunter ng Korea? Si Son Yi-won, na kilala rin bilang Legend Rank Hunter, ay isa sa pinakamalakas na hunter sa mundo 10 taon bago ang mga pangyayari sa pangunahing kwento. Sa isang raid, natrap si Son Yi-won sa loob ng isang dungeon, iniwan ng kanyang pamilya at iniwang mag-isa ang kanyang asawang palakihin ang kanilang mga anak. Nasa bingit na siya ng kamatayan nang matagpuan at sagipin siya ng mga ruler. Binigyan nila siya ng kapangyarihan at inatas ang puksain ng bagong Shadow Monarch. Tinanggap niya ang misyon dahil wala siyang paraan upang makabalik sa kanyang mundo. Makalipas ang maraming taon, pinayagan ng mga ruler si Son Yi-won na bumalik sa mundo ng tao. Lumitaw siya sa loob ng isang dungeon sa Estados Unidos kung saan siya inaresto ng Federal Bureau of Hunters. Pinaghinalaan nila siyang isang magic beast na may alaala ng isang tao. Upang imbestigahan, tinawag nila si Wang Dong-soo, isang Korean S-rank hunter na naninirahan sa Amerika. May galit si Wang Dong-soo kay Jinwoo dahil pinatay nito ang kanyang nakatatandang kapatid. Nang matuklasan niyang si Son Yi-won ang ama ni Jinwoo, ginamit niya ang interogasyon bilang dahilan upang bugbugin ito ng labis. Gayunpaman, hindi nagtagal at madaling tinalo ni Son Yi-won si Dong-soo sa laban. Ang kanilang sagupaan ay nagresulta sa isang pagsabog na tuluyang pagkasira sa punong tanggapan ng bureau. Bago umalis, tinakot ni Son Yi-won si Dong-soo, binabalaan siyang huwag nang muling tumapak sa Korea.